Oh. Eto, pag-usapan naman po natin itong issue patungkol po sa hearing kasi may matinding pasabog si Marcoleta sa susunod na hearing. Ito panoorin natin ito ha. Control projects, di umano. Nationwide yan, Sen. Opo. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Ayun. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Opo. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan eh. Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman eh. Opo. So pag binungkal mo ng konti, wala naman ay kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. O dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Ayun. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? Ayun. At saka, gaya na ng tuklasan ng Pangulo, Sen, iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinagtataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA sa film? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Ang kontraktor mismo, yung district engineer. Grabe Tingnan mo district engineer ang kontraktor. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Okay. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Yung mismong district engineer, meron siyang sariling project. Para bagang ang nangyayari, nanghihiram lang siya ng pangalan o rehistro ng isang construction, pero sa totoo lang, kanya napupunta yon. Tapos bibigyan lang niya yung construction company. Kaya magtuturuan na yan eh. Tingnan mo. DE ka, alam niya Second Engineering District. Opo. Sabihin na natin, ex-province. Yan, yung enterprising na district engineer. Kunyari, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? Kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho, parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Ma-downgrade. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho, kikita pa ako ng 5% na royalty. Pagod. Tama. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ka na? Legacy. Pinamamalengke niya. Ito. Pinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo na pahiram mo na 10 beses. Nako. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung pick-up, yes po. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa niya. Pero sa totoo lang, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo, yung pananagutan mo, at sya yung kabawalan sa'yo, pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Nagigets ninyo? So win-win situation yun doon sa construction company. Dahil pag ginamit ng DPWH yung kanyang lisensya, okay? O yung kanyang kumpanya, aangat sila ng aangat. Magkakaroon sila ng level doon sa... Pag umangat sila, maganda yun. Mas makakakuha sila ng marami ngayong project. Bawat project, kunwari, hihiramin yung kumpanya mo, sasabihin sa'yo, relax ka lang dyan. Meron akong project, sa'yo yung 5%. Sir, mga ma'am, million po ang pinag-uusapan, yung iba billion. Billion, ilang percent po magkano po yung 5% sa 1 billion?
o di kaya sa 100 million. Mababa na yun. Kaya di hamak na grabe ho pala nakakabili ng sasakyan na may payong. Ay, sorry. Walang ganun. Tama, mali. Di ba? Ang lupit, di ba? Ang lupit po ng mga ganyang kasing galawan. Tapos, may pera ka na nga, monetary advantage mo na yan, kikita ka, aangat pa yung kumpanya mo, magkakaroon ka pa ng mas madaming estrella dyan. Ngayon, mas marami ka pang pwedeng pasuking proyekto mula sa gobyerno. O di, ikaw, kukuya-kuya-kuy lang. Di ba? Tapos meron kang magkano? 40 billion sa bangko. Posible yun eh. Alam mo, tapos, iba pa yung ibibigay sa congressman, ha? Kasi tandaan ninyo, ganito yan eh. Ano ba ang papel ng ano? Maaring kasi tama si ano, maaring kasi sinasabi ng iba, dapat ang pinupunta rin kasi yung congressman, hindi lang yung DPWH. Kasi ganito sistema niyan, di ba? Yung congressman, ang maglalabi niyan para, magkaroon kami ng project dito. Papayagan niya yun ng leadership o ni Speaker Romualdez. O sige, mag-alat tayo ng project dyan. Ganito, halimbawa, 1 billion sa distrito ni Banatbay. May 1 billion na project dyan. Okay, ngayon, papasa ko na ngayon dito sa DPWH. May project tayo, papagawa tayo ng dito, ng isang ang tawag doon, Poso Negro, ganon, halimbawa. Halaga 1 billion. Diba? Sinong construction company kukunin natin dito? Kung, tatanong ng DPWH. Kasi remember, kaya nagkaroon ng project dahil sa paglalabi ng congressman o dahil sa pagsisip-sip niya doon sa speaker. Kaya nagkaroon ng proyekto yan. Ito naman DPWH. Sige. May kikitain ako dito. Kong, ano bang construction ang kukunin natin na kumpanya? Sino bang gagawa nito? Relax ka lang dyan, Brad. May bata ako. Akin din to. Nasa pangalan lang niya. So, pambihira. Kung na siya doon sa construction, kasi may 5%, minsan 10%, di ba? Tapos, may lagay pa siya ngayon dito sa DPWH ng diretsyo. Bakit hindi papayag ang DPWH? Kasi, relax ka lang dyan, district engineer o district, eto sa'yo, 20% sa'yo. Di ba? 20 sa amin na yung the rest, dito sa construction yung Kaya nga, dati kahit pa paano, meron pang pampagawa eh. Pagawa naman natin yung 20%, di ba? Katkungin naman natin yung 20% pang pagawa. That's the rest sa atin. Ngayon, ghost talaga. Wala nang pagawa. Basta, nakakuha na. I-download na natin yung pera. Atin natin hati-hati na tayo. Ganun na nangyari. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal. Pero practice yan sila. Practice Bakit naman. pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi, dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Yun ang akala mo marami, Sen. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kunwari, ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa... Papito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. Merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ng mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya, no? Nasa isang isang magarang sasakyan Parang artista band, gano'n. Pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang, pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang mo yun, ha? District engineer lang ito, ha? Yari na, nakapag-research talaga nako, ewan ko. Nakapag-research si Marcoleta. Kasi dito, meron na siyang tinutukoy dito eh. Di ba? Meron na siyang tinutukoy kung sino itong district engineer na ito. Naku po, kailangan lang natin malaman kung sinong kakuntsaba nito. Okay, ngayon, bakit siya nakakaginhawa? Bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon.
Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno O yun. gamit ng Opo. gobyerno, gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Oh, siya pagkatapos siya yung gumawa ng programa pork. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Nako. Siya ang bagman. Nako. Oh, Lahat sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarte rito. Pareho tayong, walang smarte rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Oh. Yun lang, ganun lang kasimple. Pero di ba, Sen, ang district, mayroong limit lang ang parang may ano yan, di ba? Kung district ka, ito lang ang presyo mo, tapos kapag ka malaki, parang 150 million, pag 150 million pataas, sa regional director, etc., hanggang national. Ba't nakukuha po nung district engineer yung... Ini-split sila. Splitting of contracts, bawal na naman yun. Hinihiwa-hiwalay. Kunwari, 500 million yun. Opo. O gagawin niyang 50 million. 10. Kaya pala nagtataka din Kaya ng pala Pangulo. nagkakaroon ng Bakit bawat pare-pareho? barangay, pare-pareho ng presyo. Ini-split lang. Para maiwasan na maabot yung threshold. Kung minsan naman, dahil nga hindi po pwede sa kanya, dahil hanggang 100 lang siya, o 150. Yun namang enterprising na congressman. Pupunta sa DPWH. Gagawa siya ng sulat doon. Boss, kailangan ko nga niyang ganito, ganyan. Pe-pressure niya yung ganito. Sige, si Yusek naman, siyempre, congressman yan. Siyempre, Ganyan. So makikita natin kung sino-sino Nako. ang lahat ng mga katauhan na gumanap ng sari-saring papel para sa ganun po yung pera ng Pilipino ay maisabusa nilang lahat. Ayan. Nako. Isang bagay sa ng kasi doon sa thread, marami po social media, ang lagi nilang sinasabi, Sen Dante, may mangyayari ba naman dyan? Kasi ang dami na po namin napakinggan. Oo, tama. May magandang Maganda sinabi ni dito, ni Marcoleta. Investigasyon ng Blue Ribbon, lahat na ng klase ng Wala ribbon. naman na pala, di ba? Lahat na po ng klase. Bibigyan na kita muna ng sample, ha? Sige nga. Alam mo po ba, Sen, Jen, natatandaan mo yung Senate investigation sa Makati na yung parking? Makati City Hall parking? Yes. Diba tagal nilang hiniring ni na Senador Trillanes yan? Nako. Na yan may 2.2 billion? Nasira ang political career ng mga binay dyan. Yes. Dahil siya tatakbong nun eh. Yes, Presidente mataas na rating eh. At dahil sa inaraw-araw sila, bagsak ngayon si Binay. Yes. Kinasuhan siya ngayon sa Sandigan Bayan. Lumitaw na ngayon ang resulta ng Sandigan Bayan. Alam mo ba? Guilty. Dahil ang dami pinakitang ko ang daming matitibay na. Pinawalang sala po. Yun lang. Jomar Binay, Junjun Binay, at iba pa sa kasong malversation of public funds. May falsification of public documents pa. Ayun. Nabigo daw po ang prosecution na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Wala rin kahit anumang civil liability. Ang tindi nito. Ang naging problema, sabihin, naging damage lang kaya nasira ang kanyang political career niya. Nagtagumpay din yung mga kalaban niya. Ayun nga. Ano relasyon yan sa pinag-uusapan? Tinatanong namin ni Jen. Anong relasyon yan sa pinag-uusapan? Kasi ito, 21 hearings ito. Nung dinidinig at saka controversial ito. Sinubaybayan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayun pala, walang matibay palang ebidensyang nakukuha. Sino ba yung mga senador na nag-imbestiga? Kasama ba ako doon? Trillanes. Yun na nga po, Sen. Kaya ang tanong nila ngayon, Sen, sa inyo. Marcoleta ang apelido, hindi naman Trillanes, ha? Oo nga, tama nyo naman kayo. Yun ang banat, di ba? May nangyari ba doon? Wala. Imbestigate, pinuliti ka lang. Wala. Tapos, ano ba apelido ko? Di ba Marcoleta? Nangyari si Trillanes doon. Agoy, nabanatan si Trillanes doon. Nangangayon. Kasama nyo, Lubaw tsaka Subarjan. Ayan ang sinasabi natin. At saka kasi ang construction, pagka ganyan, maraming paper trail eh. Tsaka may mga technical. Pero yun nga po, Sen, ano ang magiging kahinatnan? Kasi kaya ang pag-imbestiga naman nila,
political lang eh. Politically motivated talaga. So, pinpointed nila dahil tumatakbong vice president, yung isa naman tumatakbong mayor. Ito namang iniimbestiga natin. Yung sabwatan ng mga contractors, yung DPWH, at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito eh. Iba ang konteksto nito. Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila, na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, eh gusto kong makita para doon pa lang, papanagutin na natin kung sino may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost yan, talagang walang kaano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao. Pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya, yun lang makakita tayo ng mga, palagay mo, may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatan na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin, sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan? Kailangan, sino yung contractor? Sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH? At kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila. At kinakailangan may mangyari na. Yan, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit paano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost? Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko magawin yun. Kasi nagastos na namin. Wala na ho yung pera. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yun? Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Insurance. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinaglulukon nyo ang taong bayan? Grabe, COA, may kasangkot ka pa riyan, pumirma ka pa dyan. Di ba? Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan dito pa lang. Kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWS, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Ibalik po ninyo. May babalik pa. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin wala na ho di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong maganda yun. Pwede ba i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n. Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? Hindi mo na kita ipo-prosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yung ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Merong indemnification. Nawalan tayo indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Maganda yung idea ni Sir para kasi pagka yan, dinaan pa sa husgado, naku po, kakatagal na yan. Gamitin natin silang state witness. Sir, pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Meron ganong klaseng pamamaraan. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kami criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging katyonel, Sen. Naku, Sen,
Jen Nelson, royalty lang po kami dyan, 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki, kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan eh. Oho. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Correct. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Yun. Tigil-tigilan nyo na. Ayun. Sabi ng isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ganyan. Ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Maniwala ka sa para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na yan. natin. Exciting yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin ni hindi sila nakikipag-coordinate O yun, at least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo. Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. Ano ba? Hindi ba? Ay, grabe. Alam mo, maganda to. Exciting to. Exciting to. Kailan kaya yung next hearing nito? Ay, tako. Dapat palakasin na lang natin kasi... Hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Wala. As in, wala. Hindi, ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dadagdagan ng tao. Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Napalitaw na may project kahit wala dahil tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ang sarap nung pakinggan yung pambabara ni ano. Pero ito, biro-biroan lang naman nila to. Pero yung pambabara ni Margoleta, ang sarap pakinggan eh, no? Nakakatuwa eh. Kaibigan mo, di mo pala kilala yung pangalan. Mamili ka ng kaibigan mo. Ako, namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ho ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Oho. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Oho. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yun. Oho. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Oho. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Ha? Circle of friends eh. Oho. Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office. Opo. Meron palang dito, binabanggit dito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa Yung na nauna opo. dyan, 510. Tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Kasi 2006 yung una, di ba? Makakala mo, hindi ko kabisado lahat yan. Kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita, pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, Tama. Yari ka. bahala ka sa buhay mo. Ganyan talaga ang mga abogado. Magaling. Palakpakan. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Sen? Balisasa. Babalisasa ka pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan Makapangyarihan nga yung opisina na yan. sa flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan eh.
Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin mo. Mandates that the Department of Environment and Natural Resources... Tagalog mo na. Ay, hindi. Ano to eh? Pa-English ka pa eh. The primary government agency. Oo, ano? Ayun, primary government agency. Oo, ano? Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived therefrom. Hindi yan. Mali ka sa binabasa mo. Ito, yung kasunod. Yan. Sen, there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung 510 ang basahin mo. Ayun na una. Yun na una. Executive order, nauna 510. Yung 800, nauna yung 510. 510 mo lang na, Hindi tayo sir. magkaintindihan eh. Tuwan-tuwa ako eh. Yung kanilang balik-taktakan, ang galing talaga. Habang hinahanap Wala mo. ako ng 500 eh. Hanapin mo. Sige, ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon, sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno. May structure sa halip na, na buwagin natin, Sen. May structure na. Wala patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. Sa tingin ko patay. Ganun ho ba? Wala talaga. Hindi na ho pwedeng ma-revive. Baka ma-CPR ko, mabuhay man lang. Kawawa din naman eh. Kung ikaw ang bumubuhay, kasi Opo. isipin mo, si Lazaro, kaya siya nabuhay, tatlong araw pa lang napatay. Opo. Ito pala matagal. 206. Ano 2006. Ano na tayo ngayon? 2025 na. Ilang taon na nakararaan? Oo nga pala. Mabubuhay mo pa yan. Baka ni Buto, hindi na natin makikita dyan. Kung halimbawa, 1 week pa lang, Oho. tatawagan ko si Saito, baka kayang buhayin ni Saito. Kasi 1 week pa lang eh. Baka may konting Baka ma-revive pa pa. yan eh. Hindi kasi naalala ko siya, noong sa pagdinig ng kamera, nung nasa kamera pa po kayo, minsan na ninyong natalakay yan eh. Isibihin, dapat ng mga panahon na yon, sana ang DNR, binuhay man lang sana, at napakahalaga pala ng papel ng ahensya, ng opisina na yan. Di ho ba? Wala. Wala ho ba talaga? Dapat tanggalin na lang yan. Ginagawang parkingan lang yan ng kung ano-ano. Ganon? Ako na lang ilagay niyo dyan, Seth. Baka mabuhay ko po ng konti. Ano ba gagawin? Mag-monitor lang naman ata, Nelson eh. Di ba? Ano ba gagawin yan? Gagawa ka ng isang comprehensive plan. Ay, nako. Eto. Anyway, mga kababayan, napakaganda po at very exciting po yung susunod na hearing. Dahil talagang, eto nga di ba? Maganda nga yung suggestion. Kasi meron pala tayong ganyang klaseng ahensya ng gobyerno na hindi naman nagpa-function. Para bagang, kung merong peking construction company, kung merong peking construction company, parang may peke ding ahensya ng gobyerno na tila parang sila lang quote-unquote ang nag-a-approve, pero alam naman natin na parang loko-lokohan lang, di ba? Kaya alam nyo, mga kababayan, bantayan po natin ito na maigi, itong hearing ni Marcoleta tungkol ho dito sa flood control. Simula pa lang po ito. Simula pa lang na paninilbihan ni Marcoleta ito. Palakpakan nga natin si Marcoleta. Ay nako. Anyway, mga kababayan, sana po mag-like and subscribe po kayo dito at yung paalala natin yan sa baba. Kung gusto ninyo, sana naman magpa-member din kayo. Kung hindi, okay lang din. Pero kung magpapa-member kayo, mas malupit kayo. Talagang banateros kayo. Di ba? Pero kung hindi, okay lang din. Anyway, maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na eleksyon. Eleksyon. Biro lang. Ganun kasi yung mga yun, di ba? Lagi na lang eleksyon na nasa utak. Magkita-kita tayo sa susunod nating video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikiling
bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap